So hello no, ngayon alam naman natin no na sinasabi dito sa atin sa kasulatan no ng ating Panginoon, di ba? Sabi niya no na ang tao ay maliligtas sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng ating mga mabuting nagawa. Sa ganung paraan upang ang tao ay walang or hindi makapagmayabang sa kanyang sarili na siya ay naligtas dahil sa kanyang mga mabuting nagawa, kundi naligtas ang isang tao sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang paniniwala at sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos na Ama. No, kasi sinabi dito sa kasulatan no, na ang isang tao, no, sinabi dito sa kasulatan no, na walk by faith and not by sight. So, mananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. And sinabi din ito ni Apostol Pablo no, na maniwala ka no sa ating Panginoong Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang buong mong sambahayan. So pag sinabi dito not by sight, so hindi sa mabuti nating mga nagawa, walk by faith sa pananampalataya at hindi not by sight, hindi sa mga mabuti nating mga nagawa dito sa mundong ito. Kasi kung ang kaligtasan binabase sa mga mabuting nagawa ng isang tao dito sa mundong ito, ang pananampalataya ay wala ng kabuluhan at hindi na talaga magkaroon ng kabuluhan. Kasi bakit ka pa mananampalataya sa ating Panginoon kung ang kaligtasan ay binabase naman sa mabuting na nagawa? So ganong sistema, walang tao na makakilala sa Panginoon. Kasi kung ang isang tao iniisip niya no, na ang kaligtasan ay binabase sa mabuti niyang gawa, diyan magsisimula yung pagiging hipokrisya ng isang tao, pagiging mapagmataas. No? So maraming mga tao na ganyan o baluktot ang kanilang pag-iisip, na iniisip nila na okay lang sa kanila no, na hindi mananampalataya sa ating Panginoon, or okay lang sa kanila na naniwala lang sa ating Panginoong Jesucristo at hindi sumasampalataya, hindi naglilingkod. Dahil nga may mga mabuti silang nagawa, tumutulong sila sa kapwa, or marami man silang nagawang kabutihan doon sa kapwa nila. So gusto kong malaman nyo, no, hindi maliligtas ang isang tao kung tayo ay sinabihin lang natin, no, naniniwala ako kay Kristo, pero hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban. Sinabi dito sa kasulatan, di ba? Sinabi dito sa kasulatan ni James, kahit nga si Satanas naniniwala sa Panginoon at takot na takot. So marami din mga tao na gumagawa nito ngayon, na naniwala lang sila na may Diyos pero hindi naglilingkod. Iba yung naniniwala sa may kasama na naglilingkod sila sa Panginoon, kaysa naniniwala lang sila na may Diyos pero hindi naglilingkod. Pero umaasa sila na ang kabutihan ay siyang dahilan na magliligtas sa kanila sa araw ng paghukom ng ating Panginoon. So gusto kong malaman nyo na isang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan lamang kanyang nagawa dito sa mundong ito. Kahit gaano pa kabuti yan, o kahit gaano pa kabuti, o kahit pa anuman yung mga naitulong niya, kung wala siyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi dito sa kasulatan, hindi pinipreach dito na ang kaligtasan ay binabase sa mamabuting nagawa ng tao, kundi pinipreach dito ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang pinipreach ng mga propeta at saka apostolis. So sa ganitong paraan, walang tao no, na magmamayabang sa kanyang sarili, na mapagmataas sa kanyang sarili na siya ay mabuting tao, kinalulugdan na siya ng Panginoon dahil nga sa mga mabuti niya nagawa na natulong niya sa kapwa. Gusto kong malaman nyo na ang tao maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sinasabi dito, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa Ama. At ang hindi tumatanggap sa akin ay hindi tumatanggap sa Ama. So klarong-klaro po yan. At maraming mga tao na patuloy na nireject nila ang ating Panginoon at hindi kinikilala at hindi sumasampalataya. Pagdating ng araw, ando na ang huli, doon na tawag ng tawag kung saan malayo na ang Panginoon. Kung ngayon sana na binibigyan pa tayo ng opportunity to repent, na matatawag pa natin ang ating Panginoon. So lagi po natin babantayan ang ating bawat puso, no? So huwag kayong susunod sa mga paniniwala na pinapakalat ng bawat tao, no, na ang tao
maliligtas daw sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa. Kampante ang isang tao dahil nga may mga nagawa sa mabuting tao tapos namatay, tapos pinupuri siya ng mga kaibigan niyo, kahit sinong mga tao, namatay si Juan kasi ganito, mabuting nagawa niyan, marami siya natulungan, ganito, kasama na siya ng ating Panginoon. Hindi niyo po alam kung ano ang nangyayari sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kahit pa gaano pa karami ang kanyang mabuting nagawa dito sa mundong ito, kung hindi naman siya nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo or naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, may posibilidad pa rin ang isang tao ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Paano? Kung ang isang tao may gumagawa siya ng mga mabuting gawa sa kanyang kapwa, yung sarili niya para na siyang Diyos sa iba kung hindi siya nananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kung ang isang tao sumasampalataya sa ating Panginoon at nagbibigay ng tulong sa ating Panginoon, kailangan sa binibigay niyang tulong na yon o gumagawa siya ng mabuting nagawa sa kanyang kapwa, sa mga nagawa niya, hindi yung sarili niya yung tatanggap siya ng mga papuri, kundi doon niya ibibigay ang mga papuri sa Panginoon. Kung ang isang tao magbibigay ng tulong tapos siya yung tumatanggap ng mga papuri galing sa bawat tao, tinatanggap niya ganito ganyan, kasi mapapansin niya ng bawat puso mo, napapansin niya ng bawat puso ng natin kung ganyan. Kung mapapansin ng Panginoon na ikaw pala yung tumatanggap ng mga papuri, kailanman talaga ang tao hindi talaga makakaiwas sa kasalanan na hahantong sa kamatayan. Kung magbibigay ka ng isang tulong, kaya nga dito sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa sulat, diba, sa chapter 6 ng Mateo, sinabi niya, kung magbibigay ka ng tulong, kung maaari, walang iba no na makakaalam, including sa iyong pamilya, anak, kapatid, kaibigan, o kahit sino na malapit sa iyo, kung maaari, hindi sila makakaalam sa ginagawa mong kabutihan sa kapwa, kundi ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam. Sa ganun na paraan ng sistema, ang Diyos ang siyang pupurihin. Pero kung tatanggap ka ng mga papuri dahil nga sa mga nagawa mo na yan, sa kabutihan na yan, wala ka. Yan lahat ng mga nagawa mong kabutihan, magiging useless yan pagdating ng araw. Maniwala kayo sa akin, intindihin niyo po ito. Dito sa chapter 6, klarong-klaro po yan, intindihin niyo po yan. Maraming mga tao na nagkamali sa kanilang buhay, na nagbibigay ng tulong, tumatanggap ng mga papuri, tapos sabihin nila, sarap pala no na makatanggap ng mga papuri ng bawat tao. Hindi nila alam na yung mga papuri na yan, na mga na hindi para sa kanila kundi para sa Diyos. Ganito ang sistema nito. Binigyan tayo ngayon ng ating Panginoon ng isang mga bagay, halimbawa na lang pagkain. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkain. Sabi ng ating Panginoon, itong pagkain na ito, dalhin mo ito doon sa mga tao mahihirap. O, binigay mo ngayon. Pinupuri ka ng mga tao. Salamat sa iyong binibigay, tapos ikaw naman, walang problema yon, ganito, ganyan. Para na rin yung hindi mo sinabi sa kanila ang katotohanan kung sino ang nagbigay nun. Kundi iniisip mo na yung mga pagkain na binigay mo sa mga mahihirap ay galing sa sarili mo. At hindi mo iniisip na galing pala sa Diyos at ikaw ay isa lamang, inuutusan ka lamang niya na ibigay itong mga pagkain na yun doon. Pero instead na sasabihin mo, huwag kayong magpasalamat sa akin kaysa itong mga bagay na ito ay hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Siya ang nagbibigay na ito at hindi sa akin, at huwag niyo akong purihin. Ganun dapat ang sasabihin mo, hindi yung instead na pagpasalamat yung mga tao, tinatanggap mo naman at ikaw naman yung tumatanggap ng mga papuri. Sa ganung paraan, nagkakasala ka na ng pagnanakaw sa mga banal na mga bagay na hindi naman karapat-dapat para sa atin. Lagi nating tatandaan yan. Maraming mga tao nagkakamali ito. Simple lamang yan. Simpleng kasalanan lamang yan na hindi napapansin ng bawat tao. Hypocrisy. Yang sala na yan, yung kasalanan na hypocrisy na yan. Maraming namamatay. Kristiyano, unbeliever, pastor, or pare, kahit sino. Maraming bumabagsak sa impyerno sa kasalanan na yan na hindi namamalayan ng bawat isa na nakakamatay yan. Paano kung sasabihin sa iyo, self? Nagkasala ka sa kasalanan ng self. Ano yung self?
intindihin mo yung self, sarili mo. Sa kasalanan, sabihin mo, self, hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng self. Yung self na yun, ibig sabihin nun, tumatanggap ka ng mga papuri galing sa iba. Instead, ang Diyos ang siyang purihin. Tinatanggap mo sa sarili mo. Ikaw yung tumatanggap sa mga banal na mga papuri na galing sa mga tao na hindi para sa iyo kundi sa Panginoon. Maraming mga tao na gumagawa niyan ngayon, including mga pastor. Isipin mo mga pastor, hindi lahat ng mga pastor na nakatayo dyan sa loob ng inyong simbahan ay nagsasabi ng katotohanan or mga banal yan ng mga tao. Hindi ko sinasabing lahat. Mayroon dyan na iba na hindi rin. So mag-ingat po tayo, no? So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat, Hindi Juan.